Hi everyone! Kumusta po kayo? I hope you're all doing good. For today's video, we will talk about National ID. Isa ka rin ba sa gustong magkaroon ng National ID at gusto mong malaman ang step-by-step or process para magkaroon nito? So yes, in this video, share ko po sa inyo lahat ng mga basic questions or informations na nalalaman ko based on my experience and syempre according to my research. Pwede rin nanonood ka ng video na to dahil gusto mong malaman kung nasa na nga ba or papaano mo ma-check kung nasa na ang National ID mo. So hi everyone, it's me Dayan Q and welcome back po sa aking channel. In this channel, I share some of how-to tutorials, lifestyle vlogs, or YouTube tips and tutorials. So if you like that content, please consider to subscribe. Yes guys, hawak ko na nga po ang aking National ID. And syempre, tapusin nyo po ang video na to para malaman nyo po yung mga important details or informations para magkaroon po kayo ng sarili nyong National ID. So the first information is ano nga ba ang National ID? The Philippine Identification System ID, PhilSys ID, or the Philippine Identification Card, PhilID, is the official national ID card for Filipino citizens worldwide and foreign permanent residents in the Philippines. So, ito na po yung magiging pagkakakilanlan natin as a resident of the Philippines. So, mahalaga po magkaroon tayo nito dahil this ID can be used as proof of identification for all transactions in the country, whether by a government agency or a private institution. So, syempre, alam niyo naman po dito sa atin sa Pilipinas, bawat galaw, bawat punta po natin sa government, bawat punta po natin sa mga private sector, lagi po tayong hinihingaan ng ID. So yes, it is served as primary ID katulad po ng passport, yung UMID ID, driver's license. Kung meron po kayong national ID, malaking tulong po ito sa lahat ng magiging nating transaction in the future. Ang kagandahan pa ng National ID, wala po itong expiration. And syempre, accessibility and convenience kasi nga makapangyarihan ng ID na to. Once na present po ito, hindi ka na po nila hihingan ng iba pang ID. At syempre, ang pinaka-exciting and important part of this National ID is meron po siyang iris scan sa mata na talagang kakaiba sa mga ordinary IDs na meron na po tayo ngayon. Tandaan nyo po, libre lang po ang pagkuha nito. And the next information is sino-sino nga ba ang pwedeng kumuha ng National ID? Syempre, dapat Filipino residents from age 0, kahit mga sanggol, pwedeng magpa-register ng National ID. And syempre, i-register nyo po sila para hindi po sila mahirapang kumuha ng National ID paglaki. But in my case guys, yung baby ko po na 2 years old, nakaregister lang po siya, pero hindi pa po siya pwedeng kumuha ng pinakang National ID card. And yung pong aking 9 years old na anak, which is si Kuya Dre, kinuha ko na po siya last week. Nakapunta na po siya sa barangay hall namin at nag-process na po siya para makakuha nga po siya ng pinakang card. So yes, starting from 5 years old and above, pwede na po kayong magkaroon ng sariling National ID. So kung meron po kayong mga anak or mga kakilala na 5 years old and above, pakuhanin nyo na po. Kasi sayang po yung opportunity na makagamit kayo or makakuha kayo ng privilege na libre po as of now ang National ID. And the next one is papaano nga ba mag-register? Kailangan mo lang pong mag-present ng any valid ID. Yes, di ba? Lahat ng transaction hinihinga ng ID. At kung wala naman po kayong valid ID, kailangan nyo lang po ng birth certificate. Yung mga PSA po ninyo o yung mga NSO, pwede na po yan. So in my case, paano po kami nag-register? Pinuntahan po kami ng mga, hindi ko po alam, siguro mga tao po yun sa PSA na naglilibot-libot sa bahay-bahay. Ito nga po siya noong November 23. So, nagkaroon po kami ng gantong slip. So, pinag-register po kami, hiningan po kami ng birth cert. Hindi naman po nila kinuha. Sinulat lang yung mga informations para tama. And then, sabi nga po nila,
magte-text daw po si PSA by February. So, February na wala pa rin po kami nare-receive na text hanggang sa nakibalita na lang po kami sa aming barangay hall kung na meron na nga pong mga on process or ongoing na nga po pala ang yung pagpupush through ng national ID. So, nakibalita na lang din po kayo sa inyong mga barangay hall, mga kapitan, or sa LGU po ninyo, kung ongoing pa rin po yung pagtanggap nila sa national ID po ninyo. At kung pupunta nga po kayo sa mga booth or facility na nag-guide sa pag-process ng national ID, make sure lang po na tama po ang inyong kasuotan. Make sure po na naka-t-shirt or naka-blouse. Huwag po yung labas po yung braso. And tatanggalin din po ang hikaw. Huwag po kayong magkikilay ng sobrang kapal. Huwag po kayong magme-makeup ng sobrang kapal. And huwag po masyado sana makapal ang ating mga lipstick or lip tint. Doon naman po tayo sa mga nakapag-register na, nakatapos na pumunta sa mga facility na picturean na, nakuha na ang mga fingerprints and iris scan and so on. At iniintay na lang kung nasa na nga ba ang national ID nila. Ang advice ko nga po sa inyo, kung wala pa po kayo na-receive na text or any informations kung nasa na nga po ang ID ninyo, the first thing to do is punta po kayo sa postal office po ninyo. In my case po, nag-text kasi sa akin yung post office na ando na nga daw po yung aming national ID. Yun, ang dami po nila sigurong pinapadala kaya natatabunan na. So, yun nga, puntahan nyo na lang po sa pinakang post office. At kung wala pa nga rin po ang inyong national ID sa postal office at talaga namang medyo may kamalasan po tayo, the next thing to do is puntahan nyo po itong PhilPost website po na ilalagay ko dito sa screen na to. Then, once na na-type nyo po, hawakan nyo po or hanapin nyo po yung ganito po ninyo or yung inyong transaction number. Meron po kayong transaction number ng registration po ninyo at ilalagay nyo lang po doon sa click track and wait for the result. So, yun guys, tsaga-tsagain nyo lang po kasi lagi nga po nagda-down daw po or error ang pagsisearch po dito. And yes guys, ito na nga po ang aking national ID. Actually, open na siya. And nakita ko na rin po yung itsura ko. Bakit nga po ganon? Totoo po yung nakikita natin sa Facebook, sa mga memes, ng mga national ID. Totoo po siya na hindi po nakaka-disappoint yung itsura natin. Pero nakakatawa. Yung alam nyo pong talagang parang naging kwela. So, sorry naman po sa national ID. Pero, siguro dahil ang ginamit po nila na camera or yung camera before is yung pinakang camera nung laptop or nung desktop na ginagamit. So, kaya parang naging pixelated, naging iba yung itsura. Ito yung itsura ko guys. Huwag niyong pagtawanan. At tatanggalin ko na nga po dito. So, ano nga ba ang nilalaman or informations na meron sa national ID? Dito yung last name nyo, first name, middle name, date of birth, address, picture nyo, PhilSys card number, and sa likod naman is merong kasarian or sex, uri ng dugo or blood type, kung married or single, and syempre saan ka po pinanganak, at yung iyong pong, yung iyong scan or barcode. So guys, sa mga nagtatanong, bakit ba walang pirma ang inyong national ID? Ang dami nagreklamo po sa mga Facebook na ano ba yan, national ID, walang pirma, hindi magamit sa ganyan, hindi tanggapin kasi nga walang pirma. So ang kasagutan po kasi diyan ay ang PhilID ay dinisenyo na maging mas moderno at mas mataas ang seguridad para sa identity verification upang makaiwas sa perjury, fraud o identity theft. Ang PhilSys ay mayroong online at offline methods para sa identity authentication na may layuning mas mapadali ang visual inspection ng PhilID. So yes guys, mayroon na po kasi yan sa biometrics po natin. Automatic po na once na na-scan po itong barcode natin dito sa likod ng ID, lalabas na po lahat guys ng mga basic or important details ng ating sariling ID. So, yun. Meron din po ang ibang bansa, hindi lang po tayo ang meron nito. Actually, noon pa dapat tayo nagkaroon nito. Medyo late na nga rin po tayo, pero ganun din po yung kanila. Wala pong pirma, wala po yung mga hinahanap nyo. At
at magagamit po ito sa lahat po ng transaction po natin dito sa bansang Pilipinas. So yes guys, recap ko lang. The first one is collection of demographic information. Punta po kayo sa mga LGU nyo or sa mga barangay halls nyo para po makunan po kayo ng information at i-capture niya nga po yung inyong biometric information, yung pong inyong iris scan, yung inyong mga, anong tawag dito, thumb mark. Then, step 3, issuance of ID. And kapag po nabigyan na po kayo ng papel, make sure po na itago po ninyo yan kasi yan po yung hahanapin once na mag-claim na po kayo ng inyong national ID. Okay nga guys, I hope meron po kayong natutunan sa video na to at kung nagustuhan nyo, paki-like naman at kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe mo na ang channel na to dahil marami pa akong share ng mga tutorials at kung ano-ano pa. At kung meron kang questions or clarifications na katanungan na hindi ko nasabi dito sa video na to, i-comment down below mo lang kasi isi-search ko ito para sa iyo. So, ayun nga guys. Thank you for watching and I hope to see you next time. Lagi niyo pong tatandaan, be humble and smile more. See ya!